Treasure hunting weekend, mga katiyads, ang aming puntahan ngayon ay isang lugar kung saan meron daw mga bloke ng semento, ng konkreto. Mga rectangular concrete na nagtaka ang nakatira dito kasi bago pa lang siya dito, bakit merong mga semento dito. Ang kanilang national road ay malayo. Nasa 200 meters. So paanong napunta diyan kung ito'y galing doon sa construction? Yun ang kanilang teorya. Baka tinago ito kasi baka may laman. Ito'y kanilang tinry na binasag kaya meron ng mga diyan, itong parte na nabasag na pero matigas daw. Kaya ngayon puntahan namin ito at i-detect, kasama ko rin ang the demolition man, itong jackhammer man, para sakaling may ma-detect tayo ay ito na ang gagamitin, ang jackhammer. Okay, kaya umpisahan na natin ang pag-detect, mga katiyats. Of course, ang mababasa dito kasi mayroong kabilya ay mayroong iron. At mahalata naman yan kasi sa bawat dalawang dangkal ay mayroong kabilya. Kaya tumutunog palagi ang detector natin dyan. Okay, ang hinahanap ko dito ay precious metal na ma-detect sakaling merong silver or gold. Yun naman ang hinahanap natin. Kasama ko dito ang Surigao San Junior. Ito yung tinuturo nila na sign na bilog. Malakas mag-detect dyan. At napansin ko mayroong halong gold at silver ang detection. Nagdi-detect sa silver, nagdi-detect sa gold, pero hindi malaking object. So kaya nga ito lumapit na sila kasi nag-blink ang gold at silver sa detector. Ayan, no? Makalihok siya, naisulod nga metal. Ayan na. Ang iron palagi naman nandyan, pero kapag umiingay o nag-iingay ang gold at silver, ibig sabihin mayroong gold and silver content. Ang konkreto na yan. Ayan. Kaya medyo nabuhayan sila dito kasi meron ngang laman ito. Pero one thing for sure, kasi kabisado ko itong detector ko, hindi ito malaking object. Siguro baka mga singsing, mga old coins na silver, baka old coins na mga koleksyon ng gold na isinama diyan sa paghalo ng masa. Kasi kung alam nyo ang istorya or kwento tungkol sa mga boundary, yung boundary monument o yung mga marker na ginagamit noong 1970s, 1960s na nakatusok dyan sa mga boundary ng inyong lugar. At merong nakalagay na kilometers. Merong kwento yan dito na nag-recover ang mga Hapon. Okay? Ang kwento pala noon ay noong 70s, ang Hapon ay gumagawa ng project sa highway. At yun ay kanila lamang na plantalya or alibay na gagawa ng project. Ganyan naman ang mga Hapon, magdodonate yan ng mga building basta't lang makapag-project sila at makapaghukay. Ngayon meron pala silang nahukay at mahirapan silang dalhin kaagad ito sa Japan kasi siyempre merong nagmamasid sa kanila. Ngayon ang ginawa nila, hinalo nila sa masa yung mga gold at nilagay sa mga boundaries na mohon or itong monument, barangay monument, yung boundary, yung alam nyo yung mga vertical na mohon na may nakalagay na kilometers, yun. At nang makalipas ang ilang taon, kasi yung construction sa road,
nakuha nila yung bidding, bumalik sila at kinuha yung mga monument. At ayon sa nakakita, yung mga muhon na yon, yung mga monument na tinatawag, ay binasag at merong laman na mga gold bars. Kaya pwedeng ito, galing ito doon sa itong ginawang project sa highway, sa unahan, at baka tinago ito dito ng pasadya ng mga kontraktor o ng kung Hapon man o Koreano, kasi meron ding marka dyan, no? Yung bilog, at sa gilid yan merong litrang XXY. Hindi ko lang nakuha ng video. Okay, kaya dito ay inuulit-ulit ko talaga para ma-sure kung talagang mag-blink ang gold, silver. Ayan, no? Silver, minsan may aluminum, silver, gold. Okay, mamaya ito na yung trabahuin ni Jack Hammerman, ang basagin, ang hatiin itong rectangular concrete. At sa unahan ay meron ding mga iba pang maliliit lang ito na mga konkreto. Dinidetect ko rin siya, pero baka lamang or kabilya ang mga nasa loob nito. Yan ang maganda sa yung detector, kasi makapagbasa siya ng, ginagamit kasi ito sa Australia na pang-hunting ng nuggets sa mga rivers, sa creek sa Australia. Yung Minelab, kasi ang Minelab, kumpanya ng Australia yan na number 1 na gumagawa ng mga metal detector for gold nuggets. Hindi sila gumagawa ng detector para sa gold bars, kasi wala namang gold bars sa Australia kundi mga nuggets. Kaya kahit butil ng bigas kalaki na gold ay ma-detect niyan o mas maliit pa, kasi ginawa ito na detector para lamang sa mga maliliit na gold nuggets na makukuha sa mga rivers at creeks. Kaya kung merong laman ang loob ng bato ay pwedeng ma-detect nito, kasi ang detection nito ay 2 feet. So 2 feet, malapit na yan sa 1 meter. So pwedeng ma-detect niya ang mga katulad niyan na 2 dangka lamang na kapal or 2 feet na mga concrete box ay kayang i-penetrate nitong detector na ito. Kaya kung bibili kayo niyan, meron yan sa Bourbon Electronica sa Cavite. Tawagan nyo si Roniel Bourbon, 0975-6675-030. Banggitin nyo na kakilala kita at akong nagrekomenda para meron kayong discount. Okay, mura na lang ang mga ganyan ngayon kasi meron ng kumpanya sa Malaysia na under license from Minelab Australia na gumagawa niyan. Kaya mura na yan ngayon, nasa 12,000 na lang yata, or baka 11 plus kung may discount. Kaya tawag kayo sa Bourbon Electronica, mga katiats. Ang treasure inside the rock, yan ang pinaka malaking porsyento na makakuha kayo kaysa maghukay kayo ng malalim, magastos at nakakapagod. Pero kapag treasure inside the rock, madali lang kasi babasagin nyo lang, bubutasin after nyo ma-detect. Kaya napaka-importante ng detector na ito, itong sa Minelab, na makapagbasa kasi ng gold, silver at iron. Kaya alam mo kung ano ang dinidetect mo, kung iron ba yan ang na-detect or gold. Okay, so Pendulum Man, take care of the rest. Meron ngang talagang detection ang loob ng konkreto na ito. Kaya kung siswertehin, baka merong mga old coins, silver and gold coins, or mga singsing, mga earrings. Maliliit lang ito, hindi ito gold bars sa tingin ko. Kaya meron tayong karugtong
or chapter 2 ng bidyong ito na babasagin na ito ngayon ni Jack Hammerman. Narito na yung kanyang makita na jackhammer. Okay, so hanggang sa muli mga katigads, watch for the second part of this video. Maraming salamat.